Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa mundo ng pagninegosyo. At ngayon po ay makakasama natin ang isang CEO na may malasakit sa bawat pamilyang Pilipino. Ang kanyang vision, magdala ng dekalidad at masarap na pagkain sa bawat hapagkainan. Siya ang utak sa likod ng tagumpay ng Ambrosia's Food Corporation at patuloy na nagsusulong ng inobasyon sa industriya ng pagkain. Ating pong kilalanin, i-welcome si Miss Bianca Natalie Rigo. Welcome, Bianca, dito sa Kabuhayan at Negosyo. Thank you po. It's such an honor to be here with you po. And hello po sa lahat po ng mga nanonood and nakikinig. Oo. Alam mo, kilala ko yung daddy mo, Bianca, at napaka-successful itong negosyo nyo na Ambrosia's Best Food. Pero bago natin ito pag-usapan, ano ba yung background ng family business ninyo bago nyo to umpisahan tong Ambrosia's Best Food? Okay, so yung business po talaga ng parents ko is in logistics, waste management. And construction. So it's very far away po sa food industry. So bandang pandemic po, dami pong nangyari. Dami naman pong changes sa pandemic. So it was an eye-opener for my parents na such businesses weren't as sustainable. And dami pong nalugi, ganyan. So naghanap po sila ng other way on how to still earn a living. So nag-start po sila repack ng mga seafood. Premium seafood po yung mga malalaki po talaga na tuna. Then they cut it, then they pack it. At first, they started selling sa kapwa friends lang, sa mga connections lang po. Until they see the potential na pwede po ito. Po. So they started expanding to chili oils, peanut butter, until parang year 2021. That's when they started deciding na I think it's time to commit because they can see a lot more potential, and the goal kasi po ng dad ko is like to have a solid business foundation that he could like pass on to his children. So with regards to the past businesses that he had, medyo as a girl po, syempre panganay po kasi ako eh. So as a girl, as a panganay, he wanted something na I could freely move sa negosyo, pati po na something na he believes na I could 100% handle. So, yun po yung time din na nag-start po talaga siya ng Ambrosia's Best Food Corporation. So, up until this day, nag-start po siya mag-R&D ng mga possible products. So, syempre, baguhan po sa food industry po, di ba? So, medyo trial and error po sa lahat ng products natin. And to really test kung ano po yung market talaga na magkiklik. So, up to this day, parang nag-develop po siya around 100 to 200 kinds of products. Galing. Kasi passion po talaga niya mag-explore. Napakalayo yata yung dati nyong negosyo, nasa logistic kayo, construction, ngayon nasa food business kayo, di ba? So, ano ba yung meaning ng Ambrosia? Ano ba ang special significance ng Ambrosia dito sa pinangalan nyo, yung sa business nyo? Opo. Bale, ang unang pong pangalan talaga is Riegos Agricultural Products. Riegos. Riegos po. So, bale, last name po namin siya. Yes, oo. So, the past businesses po kasi halos lahat ng naging negosyo ng parents ko. Naka-name siya sa either sa children niya or sa last name po namin. Until they realize na parang we're venturing out into something new, why not try something new also? So, nag-brainstorm po yung parents ko na Ambrosia's Best Food Corporation kasi the word Ambrosia's po is Greek, I think. And ano po siya, it means food of the gods. So, doon po sila na-inspire. So, ano yung unang-unang produkto ninyo na ni-launch ninyo at bakit ito yung pinili ninyo? At first, as I mentioned po earlier, it was seafood, chili oil, and peanut butter. So medyo hindi po siya, yung peanut butter po kasi was for the mass. Para po sa masa kasi mahilig po tayo mga Pilipino lagi sa peanut butter. Yung chili oil naman po is because mahilig po ako sa anghang. So then eventually,
nakita po nila yung potential for gourmet, yung bottled food po namin. So actually, yung first products po namin doon, our brand is Lutong Pinoy Fiesta. And our first products po doon is iba-ibang klase po na try ng dad ko. Like, he tried to put adobo, menudo, caldereta, Filipino flavors, and then he tried to put it in the bottle. But as time passed, parang even if innovative po yung product namin, we're still living here in the traditional way na parang ang pinaka top seller po talaga lagi is mga tuyo. Number 1 po yan sa mga Pilipino. Mga tuyo, bangus, and pusit, yun po yung medyo nag-click sa bote na line. Mayroon ba kayong family recipe na yung mga generation old o yung family secret recipe ninyo? Actually, yung grandparents ko po kasi on my dad's side, they like cooking, especially my lola. So, currently, recently lang po, my dad started experimenting naman po sa atsara and other products na medyo hinahawig po niya sa recipe po ng lola ko. Pero lahat po ng mga products namin, talaga, it's my dad's recipe. So ilan na ngayon ng total ng product ninyo? Around, including mga seafood frozen po, mga siguro around 200. More than 200, ano? So ano ba ang pinaka bestseller niyo rito? Dito sa 200 different product at bakit ito yung tinatangkilik ng mga customer ninyo? Actually, we still aren't in the market. So yung pinaka pinupush po talaga namin as of the moment is our mga gourmet po. Mga tuyo, bangus, pusit, and bottled food. So that's the reason why we want to push these products more is because it's more convenient for our consumers. Kasi nowadays po lagi na bukas lang, kain, done. And yung edge po kasi namin dito is, ang dami na po kasing gourmet sa market. Okay. Diba po? Pero yung edge po kasi is yung pinaka-spices po niya, 80% po, manufactured din po namin. Para makontrol po namin yung quality, pati po yung taste niya. Pagka ba sinasabi mong best food, ano dapat ang maiisip agad ng mga Pilipino? Pag ano po? Pag sinasabi mong best food. Best food. Best food. Brosia's best food. Kaya po best food kasi starting from the raw material up until the finished product. We ensure that ang pinaka-edge po talaga namin is quality and high standards. Kahit po kasi yung mga machines na ginagamit namin, it's fabricated and designed by my father. So, hinahanap po niya kung ano po yung kailangan ng produkto na ma-ensure po yung safety pati quality niya. Then, yun po yung pinapagawa niya na machine. So, para mag-inline po siya. So, doon pa lang po, pinag-iisipan na po siya sa paggagawa hanggang sa finished product po natin. Tama yan. Ambrosia's best food ay sikat na sikat ngayon. Saan magawa ang mga produkto ninyo? At saka yung mga ingredients nyo ba ay locally sourced or in-import nyo ito? Yung ingredients po namin is locally sourced, but that's only 20%. 80% of it po is manufactured pa rin po by my father. So siya po yung nag-dry, nagpa-powderize. Para po 100% pure, nandun po talaga yung sarap. Yun po yung pinaka, po ng top quality po namin. Oo, napag-usapan mo yung quality, no? Quality check. So, paano yung paraan nyo para magkaroon ng mga quality check sa bawat lata or paano nyo tinicheck yung freshness ng mga produkto ninyo? So, to ensure that we still have quality and to be able to follow the standards nga po, we're complying with certain standards such as FDA, halal, HACCP, GMP, SSOP. So, with that po, yung guidelines po nun lahat-lahat, we make sure na talagang ina-apply din po namin siya sa planta namin. Para po, malinis po talaga at saka quality po talaga. So, nabanggit mo na yung product ninyo is certified halal. Kayo ba ay nag-export na rin sa mga like the oil-rich countries sa Middle East? Sa mga, yung syempre, mainstream halal customers, yung more than 2 billion ay nandyan, nakasentro. No? So,
nag-export na rin kayo sa mga halal consumer market natin ngayon? We're definitely looking into it. The reason why nga po parang we haven't started here in the local is because our target po talaga is the export market. And to be able to get into that market, we need to be able to comply po sa lahat po ng certifications, and that includes halal. So, since halal verified na po kami, certified, so we're very open naman po, and yun po talaga yung goal namin, to be able to go to the export market. Napaka-importante yan dahil malakas yung demand ninyo locally, at kung gusto mo talaga lalong lumakas yung produkto ninyo. Kasi may captured market ka locally, and export mo doon sa mainstream halal consumer. And not only that, doon sa Middle East countries ay may mga kababayan tayo doon, mga overseas Filipino workers na gusto nila yung mga Philippine product. At syempre, mahirap naman ipasok doon kasi mga Muslim country yan na hindi siya halal certified. So, ano yun ang mga naging challenge ninyo doon para maging halal certified yung product ninyo? One of the biggest challenges po is first financially. Kasi talaga from scratch, it's all just my parents sustaining on how to build Ambrosia's Best Food Corporation. So one of the challenges to be able to get the halal certification was to source out our raw materials. We have to make sure that it's also halal certified, diba po ba? So as I mentioned earlier, it's my parents' first time to be able to get in this kind of industry, which is the food industry. So medyo limited pa po yung mga connections nila, kaalaman. Kahit ako po dati, medyo limited pa po yung mga knowledge ko on about how to be able to go to the export market and to get halal. So yun po yung mga naging challenges, but at the same time, as we go through all those challenges, ang dami din po naming natututunan na up to this day, yung mga lessons po namin na natutunan through those challenges, na-realize po namin na parang, ito po pala yung parang biggest lessons na that could get you by through every challenge as the time goes by here in the food industry. Ikaw ba, Bianca, ay malaki yung knowledge mo, background mo sa food business? Ano ba ang educational attainment mo, Bianca? I actually graduated po as a marketing major, but me personally, I don't know how to cook. I just like to eat. Okay. Alam ko lang po kung ano po yung masarap at hindi. Pero yun nga po, through my parents' guidance, lahat po, kasi magkakasama po kami. Simula nung una pa lang, na-witness ko na rin po kung paano sila nag-strive to aim higher. So I was also there, I witnessed everything. And with that, I learned a lot from it. So lahat po ng akayahan ko ngayon, capabilities, it's all through experience and through experience po talaga. Kanina nabanggit mo before pandemic, kayo ay nasa logistic at saka nasa construction business. Napakalayo yata dito sa food business. So paano kayo nag-adapt? Of course, lalong-lalo na during the pandemic, lahat ng negosyante talaga ay nahirapan. Maraming naging challenge during the pandemic. At paano yung transformation nyo sa operation ng negosyo nyo? To be honest po, I think it wasn't that hard for my father to be able to transition. Aside from, of course, sourcing po the right connections, the right sources to be able to build such a food company, food manufacturing company. So, as I mentioned, it wasn't that hard naman po, pati challenging kasi gusto po niya yung ginagawa niya. Very passionate po kasi siya about food and about cooking. And actually, my father po is a chemical engineer sa profession niya. So, yun nga po, very passionate siya about food. So, ang ginawa niya po is like to instill his knowledge with ChemEng sa food innovation po. Alam mo, sa food business ay napaka-tough yung competition dahil alam mo dito sa manufacturing industry natin sa Pilipinas, more than 50% are into food manufacturing business. So very tough, at kayo considering na baguhan lang kayo sa industriya ay syempre maraming
mga local food brand na kalaban nyo. So paano nyo ginagawa ng paraan na nakaka-compete kayo sa mga matatagal na sa industriya? At syempre, hindi lang matagal, malalaki na sila sa industriya. So paano kayo nakaka-compete sa market? So, yun nga po, as you mentioned po, super laki na po talaga ng food industry. Halos lahat po ata ng product, andyan na po talaga. And they already have an image ready. So, by entering the market, the challenging part is being able to introduce yourself. That's why, yung simula nung una po pa lang, as I mentioned nga po kanina, from the machineries up until the finished product, talaga po siyang pinag-isipan. Tapos, yun nga po, ang dami po namin products, we don't know where to start. So the reason why you have such a wide range of product lines is because we want to be able to see and test the market. Kung ano po yung kakagat doon po sa mga produktong yun, then kasi nga ang dami pong available sa market. So sinabayan po namin siya. And then kung ano po yung kakagat, then that's where we're going to focus. And that's where we're gonna make sure na we're gonna commit po talaga lahat po ng mga quality namin. Oo, at napaka-importante yan. Ikaw ba, ano yung iniisip nyo sa expansion nyo locally or international? Sa tingin mo ba, saan kayo aggressive ngayon para mag-expand? Local ba or international market? Yung talagang goal po since day one was to be able to go to the international market. And currently, we're looking into dried fishes and agricultural products naman po. Kasi nga po, we're looking to the international market. So, as we could see, parang, syempre Pinoy po yung target market namin doon. Hanap po kasi talaga nila yung mga food na that reminds them of home. So, yun po yung one of the goal din po ng Ambrosia's na export po kami na gusto namin po idala yung home po ng pagka-Pilipinas po sa kanila. Sa tingin mo ba, Bianca, ano yung proud moment nyo na despite na baguhan kayo sa food industry ay nakikilala na rin at sikat na rin itong Ambrosia Best Food? I think po, proud moments shouldn't have to be big moments. Simula po nung nakikita ko na every small step, I think that's a very proud moment na po para sa akin. From being able not knowing where to start and to be able to know where to go now, I think that's a huge proud moment for me, for the company. Ito, yung sabi nga, kayo ay isa kayong putahe, pagkain. Ano? So, anong klaseng pagkain ang Ambrosia Best Food compare sa ibang mga food product? Yung mga food products po kasi may kanya-kanyang lasa. They have their own taste and their own distinction. I think po kasi sa amin, hindi po namin complicate yung taste. As long as it tastes good and it's malinamnam and it's warm, it feels warm. It's more of not how it tastes, it's more of like how it feels when you consume our products. Ano ba yung mga advocacy nyo doon sa mga source ng mga product nyo? Like, of course, yung farmers, no? Kasi ngayon, alam mo naman, yung mga farmers natin, yan yung masasabi natin na medyo napag-iwanan na sektor. Kanina, pinag-usapan natin yung about manufacturing. More than 50% ang na manufacturing industry natin ay sa food. Pero, yung dapat na 9% ngayon na contribution ng agriculture natin sa ekonomiya natin, supposedly 30% ay pinoproduce yan ng mga local farmers natin. Kayo ba may mga advocacy kayo na makakatulong sa mga farmers natin para maging sustainable yung mga agricultural product na kinoconsume nyo rin, ginagamit nyo rin na ingredients sa mga product ninyo? Of course po. So, since we all know that the Philippines, our country, is very rich sa agricultural products, whether it may be seafood or root crops. So yun nga po yung one of our end goal rin in the future once we get bigger. To be able to support the local farmers. Siyempre, by supporting them, yun po yung we're gonna be able to, sila po yung magiging resources namin,
And as a food manufacturing plant, kami naman po yung may kakayahan to make sure na yung mga resources na galing po sa kanila is gonna undergo certain standards na pwede po namin i-export. So yun po yung pinaka-golden po namin na to be able to export the Philippine pride. Oo, dahil napaka-importante na instead of i-source out natin yung mga agricultural product, yung mga imported, ay mas maganda na rin yung kayo ay may mga advocacy na natutulungan natin yung ating mga farmers sa Bianca, di ba? Paano nyo naman pinipili ang mga bagong recipe nyo o mga produkto nyo? May test ba kayo? Paano nyo pinipili yung mga bagong recipe nyo? Kung paano po nagde-develop Yes, ng mga bagong recipes. Ano lang po, hilig lang po talaga ng dad ko. It always boils down to that thought that it's his passion to cook is what drives him to make more recipes and to make more products. Which for me, I think it's going well. Kasi yun nga po, ang dami na namin produkto ngayon and lahat, I could say, it tastes good and good quality po talaga. Mamaya naman sa pagbabalik ng kabuhayan at negosyo, pag-usapan naman natin yung mga feedback, no, na natatanggap nyo from the customer. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-break muna tayo. Bianca, magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis. Nandito pa rin po kami ni Bianca dito sa Kabuhayan at Negosyo. At kanina yung gusto kong itanong sa iyo, Bianca, ano ba yung pinaka-word na feedback na natanggap ninyo from the customer na ito ay nakainganyo sa inyo para lalong paigtingin, pasarapin ang mga product ninyo? Yun nga, lagi po syempre, the word masarap. And second to that, the thing that they're gonna say po, sunod is, saan po nabibili to? So yun po yung parang nakita din po namin na, oh okay, we can still continue. And yun, whenever we meet possible clients, we always showcase our range of products. And the thing that we want to instill in their minds po kasi is not that Ambrosius is not just gonna be fixed in a certain line or certain types of products. Pwede nyo po kami i-challenge to make other products po kahit ano pong isipin nyo. Kakayanin po namin yan. And that's the image and the that we want to instill sa mga consumers po namin. Kayo ba ay you allowed na nagkakaroon ng factory tour sa inyo at lalong-lalo na doon sa mga curious na mga prospective client ninyo? Pumapayag kayo sa ganon? Opo. Oo. Yes, so they could also see the quality that I'm talking about. And of course po, mga authorized pa rin po. So ano yung mga strategy nyo na yung kumpanya nyo para mapanatili yung best food quality sa puso ng mga loyal customer ninyo? Okay, yung strategy po namin is to always think ahead and to always take one step farther. So ever since from the start, yung vision po talaga namin is paano pag lumaki? Paano pag lumaki yung demands? Ganyan. So, kahit po nagsa-start po kami ng small nun, nagbe-build na rin po kami for a bigger volume capacities. So, yun po yung feeling ko na magiging viability po ng negosyo namin. Oo. Tatanong ko, Bianca, no? Regarding sa mga food vlogger. Ano ba ang reaction ninyo doon sa mga food vloggers na nagre-review ng mga product ninyo? I feel like very helpful din po kasi ngayon social media eh. Nowadays po kasi social media is a form of, one of the biggest forms of marketing. So yung positive reviews po talaga is very indeed kailangan po talaga and helpful po talaga sa mga negosyo, lalo na po sa food industry. Mayroon bang dapat abangan ang mga loyal na
customer ninyo na bagong product nyo na ila-launch nyo? Opo, actually, as I mentioned earlier, we're looking into agricultural products. So yun po ay mga buko juice, buko, makapuno, cassava. So mga root crops din po. So yun po yung parang medyo R&D po ngayon, tinetesting po namin kung ano po yung, kung paano po siya maging best of quality sa end product po namin. Oo, alam natin na maganda yung quality niyo, Bianca. No? So paano nyo naman ginagawang abot kaya sa presyo pero high quality ang mga product ninyo? Of course, since our market naman po is fellow Filipinos, and we always want to deliver the affordable price. So para po magawa yun nga po, from scratch, make sure po yung mga sources mo talaga is may foundation na, maaasahan nyo po. So in case of shortage of resources, hindi po kayo magagambala sa pricing scheme nyo na. You already have your, nakalatag na po talaga, planchado na lahat. So I think, and yun nga po yung gusto namin na, paano po mabibili yung produkto nyo kung mahal naman po siya, di ba? So, and sabi ko nga po, ang gusto po talaga ng Ambrosia's is to bring the Filipino pride outside the country. So, goal po talaga namin is to make it affordable and still give them the taste and quality that the product has. So, ano ang ultimate goal ng Ambrosia's Vist Food in the next 10 years? Oh, wow. That's pretty far. 10 years po. Opo, ang pinaka-goal po talaga namin is to be able to have a bigger planta po talaga. Para po mas, kumbaga, bigger planta po siya. Kasi, kung ano po yung mag-click talaga sa amin ng mga produkto, tig-iisa po talaga siya ng area. Para hindi po siya halo-halo, hindi po magulo. Very organized and very clean. So, yun po yung pinaka-end goal namin. And also po sa mga employees namin, sa mga food handlers namin, gusto po namin din maging in comfort sila at saka po masaya sila sa pagtatrabaho nila. Oo. Halimbawa yung baguhan kayo sa industriya at may mga malalaki na mga food product na at matatagal pa. Kayo ba may inspiration kayo na mga food business company na tinitinghala nyo or gusto nyo in the next 10 years ay ganun din kayo kalaki or susunod kayo sa mga yapak ng mga malalaking company na yan? Actually, of course po, yung mga bigger companies nowadays, syempre, it's such a big inspiration po talaga kahit kanino man po yan. So, yung goal naman po kasi namin is to not really be one of them or to be at the utmost high. Our goal is to be able to sustain the business in the long run. Kahit po ba 10, 20 years yan or is it gonna be my next generation, gusto po namin na masustain siya in a way na masaya po kami from start until the end. So, kayo ba ay, syempre, may mga team kayo at despite na hindi kayo ganun katagal. So, paano nyo binubuo ang team ninyo? Ano ba ang proseso nyo dito sa Ambrosia's Vist Food para magbuo kayo ng team? Okay, so with building a team naman po kasi, at first, hindi naman po kasi sila perfect. You don't get the perfect team always in the first place. So, we screen people na parang, syempre, pipiliin po namin yung mga expertise nila na magmamatch po sa mga needs namin. And with that, with different strengths and weaknesses of everyone, we try to make a harmony out of that. Kasi sabi ko nga po, para po magtagal po yung negosyo, is to make sure na lahat po kami masaya sa ginagawa namin. So, yung team po namin, very, we try to work with them also. We listen to them. Likewise, they do the same din naman po. So we collaborate very well naman. Kaya natin yan tinatanong, Bianca, para natututo na rin sa inyo yung mga aspiring entrepreneurs dyan na gusto rin na subukan or sumunod sa yapak ninyo sa negosyo. So sa mga stories naman ng mga customers na talagang
nakatatak sa inyong puso? Yung mga heartwarming and unforgettable customer moments, mayroon ka bang pwedeng i-share sa mga suki natin na dito sa Kabuhayan at Negosyo, Bianca? Yes po. Bale, yung pinaka tumatak po talaga is they keep looking for it. They keep looking for it even if we're still not yet in the market. So that's a big thing. Kasi parang, sino pa naman kami, di ba? Una pa lang. So, malaki pong bagay na hindi lang po nila kinonsume yung product namin, pero inalala po nila and they try to find out more about it. And yeah, they look for it. So, paano nyo naman ina-address yung mga like negative feedback? Hindi naman yan pwedeng maiwasan, ano? Hindi naman puro positive na lang. So, kayo, paano nyo ina-address yung mga negative feedback ng mga customer ninyo, Bianca? Opo. Actually, yung mga negative feedbacks naman po, maganda rin po yan. Kasi doon yung po makikita kung ano po yung mga flaws or mga lacks po ng negosyo nyo na hindi nyo po mismo nakikita. So it's another point of view. So take it na lang po as something na makinig po kayo talaga. Take it and then change it and then apply it. So ipagpapatuloy natin mamaya yung kwentuhan natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, Bianca. Magbabalik po kami, huwag kayong aalis. Nandito pa rin po kami ni Miss Bianca dito sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Bianca, gusto ko itanong, ano yung pinaka-biggest lesson na natutunan mo sa Ambrosia's Best Food? Despite na ikaw ay, sabi mo nga, di ka marunong magluto. So ano yung mga talagang masasabi mo na malaking natutunan mo dito sa pagpapatakbo na negosyo nyo? Yung ever since po kasi na estudyante po ako during my younger days, gusto ko po kasi lahat lagi perfect. Slowly but perfect. So when I came into the business, I realized na you don't have to know it all. You will always have room and space for mistakes and for doon po niyo talaga makikita na without mistakes po kasi talaga you won't be able to grow. So yun po yung naging biggest lesson ko na ilang beses po ako nagka-mistake. Ilang beses na din po ako na pagsabihan ng parents ko na dapat po ganito, ganyan, ganyan. So ngayon ko lang po na-realize na they were right. Na yung pong mga mistakes na yun talaga kailangan yung pagdaanan. At yung mga challenges po talaga kailangan yung pagdaanan. Hindi nyo po talaga yung may iwasan. And nothing is ever going to be perfect. That's one thing I learned po. No matter how slow you are, no matter how sure you are with your moves, nothing is ever going to be perfect. And that's okay. Kasi po pag perfect, wala po talaga kayong matututunan. And then again, sa mga ganun po kasing challenges, dun po nagsasprout yung mga better ideas and better ways. Sa innovation naman sa food at adaptation sa trend ng food business, paano nyo sinisiguro na kayo ay nakakatugon doon sa panlasa ng mga modern Pilipino? Like I said kanina, we don't try to make our flavors complicated. As is na po talaga siya. Kung ganito po talaga yung, kung tuyo po, ganito lasa ng tuyo, ganun po siya. But we instill Ambrosia's pride, which is the pinaka, yun nga po since raw materials talaga po may quality na. Kasi kami po yung gumagawa. Kumusta naman yung relasyon nyo sa mga partners nyo? Of course, yung mga suppliers ninyo rin. Kumusta ang relasyon nyo sa kanila? Opo, so yun nga po, as I mentioned. At saka paano nyo napapanatili na maganda yung relasyon nyo sa mga partners nyo, suppliers ninyo? Opo, so yun nga po, as I mentioned earlier, we are in compliance with different accreditations and certifications. So with that, doon po talaga kami nag-start rin. And yun po talaga yung gusto namin palakihin. Kasi with that po kasi we build consumer trust. And with our suppliers din po, syempre hindi lang po kasi dapat lagi about negosyo eh. You have to make a relationship with your consumers and your suppliers. So yun po yung one of the things na niwa-work out po talaga namin na
hindi po talaga dapat about negosyo lagi. You should build trust and relationship with your consumers and suppliers. Ano yung mga effort nyo, Miss Bianca, dito sa, of course, yung packaging, no? Sustainability. At ngayon ay napakalaking concern yung mga environmental impact ng mga packaging. So kayo, paano nyo in-address ito? Our packaging naman po kasi is bottle, glass jars. So, in terms of sustainability, reusable naman po siya. Our consumers can use it in other ways after they consume the product. Kayo ba, Bianca, ay magkakaroon kayo ng Ambrosios Beast Food Restaurant or kape? Hindi nyo ba yan tinitingnan, Bianca? Actually, yun nga po yung gusto rin ng father ko, is to have a restaurant na kami po nagsusupply para walang anything, diba? Tapos yung in terms of coffee naman po, ako naman po yung may gusto nun in the near future. Kasi I really like coffee and I think it would be nice to be able to leave a legacy naman po sa kumpanya. Alam mo, napaka-importante yung mga business networking, mga association. Kayo ba ay nagpa-participate sa mga local trade fair, mga food bazaars, at local at saka mga international expos? Actually, when we were first starting out po, we went to Dubai for food presentation. And here naman po sa local, we try to visit mga IFEX, mga ganun po, mga showcases of food. So, we try to do those things to be able to expand our connections and our exposure. Ikaw ba, may mga partnership din kayo sa mga schools, communities, or mga NGOs dito sa Ambrosia's Best Food? Opo, we're definitely looking into it rin po kasi malaki din po siyang market, syempre. So, speaking of LGUs, actually, one of the things na we want to develop rin po is Champorado. Very swak na swak po siya sa mga LGU, pati po mga schools. Ikaw, Bianca, paano mo ibebenta itong Ambrosia's Food sa mga taong, of course, may mga tagapanood tayo rito na hindi pa nila natitikman yung Ambrosia's Best Food. Paano mo ibebenta sa kanila ito, mga product nyo, Bianca? Opo, one of the things po kasi kung paano namin ibenta to is that we're not gonna force you to like us. Hindi, yung mga taong hindi pa nila ito natitikman, yung mga product nyo. Opo, yung gusto nga po naming image na ibigay po sa kanila is that we don't, parang kapag tinikman nyo po yung mga products namin, babalik at babalik po talaga sila and they're gonna keep looking for it. So positive ka na talaga. Opo, very confident po talaga. Oo. So kung may mga kakulab kayo na mga celebrity, no, na chef, ano yung mga product na gusto nyong i-launch kasama yung mga gusto nyong mga celebrity chef? Siguro po, syempre, yung medyo planchado na po talaga namin sa bottled food. And maybe in the future, why not most of it na lang po, di ba? So, yun po. So, ano yung parting words mo, Bianca, sa mga kababayan natin na nanonood sa atin dito ngayon sa Kabuhayan at Negosyo na or yung mga gustong magnegosyo katulad ng negosyo niyo na medyo takot sila pasukan ang negosyo. Baka may parting words ka sa mga kababayan natin, Miss Bianca. Opo. So yung message ko po for everyone is that you have to start now. You have to, kung ano po yung gusto nyong gawin nyo na. And if natatakot po kayo or if marami pong mga what if, mga challenges, ganun po talaga. And kung madatnan nyo po yun, masasabi ko lang po is diretso lang. Maraming salamat sa iyo, Miss Bianca, sa pagbabahagi mo ng istorya mo dito sa negosyo nyo. Congratulations sa Ambrosia's Best Food. At sana ay na-inspire mo yung ating mga manonood dito sa Kabuhayan at Negosyo.
Hindi lamang dekalidad na pagkain ang inyong hatid, kundi pag-asa, malasakit at malusog na buhay. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po nating suportahan ang mga lokal na negosyo at kabuhayan. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Para po sa mga hindi nakapanood ng nakaraang episodes, maaari niyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aming Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. Maraming salamat po. Ito po ang Kabuhayan at Negosyo.